beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, eto na. Ha? Babanatan na ho. Oo, binanatan ho, pinagtulungan ni Laila de Lima at ni Panelo. Oo, naku, may B. Oo, mali yung ating ano ha, ang ating admin. Oh, sige, eto na mga kababayan, pasok. Hindi po ako po pwedeng ma-deport back sa Pilipinas hanggang hindi matapos yung desisyon ng bansang Netherlands kung ako nga po ay bibigyan ng asylum o hindi. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madalit sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. Ang iniingat-ingatan ko. Ang problema mo dyan, kung mananatili ka sa Hague, ang perception ng tao, tama man o mali, natatakot ka kasi guilty ka. Yan ang magiging perception. Bilang isang abogado, na there is such a principle or a dictum in law that flight is indicative of guilt. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan. Alam mo, mahirap yung politika. yung itsura ni Roque, mga kababayan, kulang na lang ano, ha? Kalnot na zombie. Yung itsura ni Roque, mga kababayan, ha? Kulang na lang tawaging kalnot na zombie. Oo. Ha? Lagi naman ho ito nasa kabundukan eh. Di po ba pagka nanonood tayo ng yung bang mga zombie na palabas? Ha? Ano ba itsura oh? Mga kababayan? Kapraso na lang, kamukhang-kamukha na eh. Sige, tuloy. Ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan. Alam mo, mahirap yung political persecution na sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi during the congressional hearing. Wala po akong kahit sinong recruit at wala pong kahit anong ebidensyong sabuatan at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko. Ang naging basis, galing na mismo sa mga nagdidemanda sa kanya, mga nag-file, yung mga contradictions niya ron, ang naging basis ng demanda sa kanya. Sinasabi niya, hindi siya abogado ng ganito. Pero lumalabas sa mga pananalita siya, abogado siya. Sabi niya, hindi siya may-ari ng ganito. Pero lumalabas sa mga sinabi niya rin, ang ganitong ginawa niya, lumalabas na siya may-ari. Hindi pa ako duwag. Dahil wala pa akong kasalanan. Yan. Yung mga nagtatako lamang. Hindi po ako po pwedeng ma-deport back sa Pilipinas. Bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan, Harapin mo na, magpakalalaki ka. araw-araw nandito ako sa piling ni Tatay Digong. Kaya anong kinakatakot mo? Bumalik ka na! So, eto na. Tingnan yung mga kababayan, ano? Ha? Tila ba pinagtulungan na ni Panelo at saka ni De Lima itong si Roque. Bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ako ay isang Hindi po ako po pwedeng ma-deport back sa Pilipinas hanggang hindi matapos yung desisyon ng bansang Netherlands kung ako nga po ay bibigyan ng asylum o hindi. Bakit hihintayin mo pa, no, mga kababayan? Bakit hihintayin mo pa yung asylum mo kung bibigyan ka o hindi? Bilang isang Pilipino na ikay umaasa ng isang hustisya, mga kababayan, hindi mo naman makukuha sa ibang bansa ang hustisya? Di po ba, mga kababayan? Makukuha po ba ni Roque ang hustisya sa ibang bansa? Hindi ho. Maliban, mga kababayan, kung ito ay ginurgor at pinatay at hinabla sa ICC si Pangulong Bongbong. Hindi ho magkaprehas si Pangulong Bongbong at si Matandang Duterte. Magkaiba po silang dalawa. Di po ba? Ito ho, mga kababayan, ano ang hustisya? Ang makukuha nito, si Roque, buhay pa. Sana kung tinorture ito, pinatay ito, pinasakan ang puwet neto ng poste ng Meralco, ganon. Hindi naman ho eh. Ito ho ay nililitis. Ito ho ay dinadaan sa proseso na naaayon sa ating batas para ho siya ay panagutin
sa mga nagawang kasalanan sa Pilipinas. Hindi ho dyan. Saan? Sa dahig. Wala ho siyang makukuhang hustisya dyan. Ang hustisya nasa Pilipinas. Sabi niya noon, mga kababayan, bakit kailangan pa nadalin si matandang Duterte sa dahig, sa Netherlands, mga kababayan. Samantalang daw gumugulong naman ang hustisya at may mga korte naman tayo sa Pilipinas na gumagana. Eto ngayon, mga kababayan, bakit kung ganun pala ang paniniwala niya noon, na may ganun pala tayo at gumugulong, gumagana ang hustisya, gumugulong ang mga batas o ano pa man, lahat ay may proseso naman na pwedeng maibigay sa kanila, kay Digong. Ngayon, mga kababayan, tinatakasan nito. Kita nyo, mga kababayan ko? Kaya nga si Panelo, gigil na gigil dito eh. Panelo. Bigyan ng asylum o hindi. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Oy! Roque, tinatawanan ka ni Panelo. Alaysa, Shoutout po sa inyo lahat. Ay, Champ, pakibati nga sila. Di ba? Kita nyo, mga kababayan, tinatawanan lang siya ni Panelo kasi heinous crime. Yung kinasasangkutan ni Kalnot, mga kababayan. Heinous crime yun. Biruin nyo, human trafficking at meron pang killings, meron pang mga pagtutorture at mga mga kababayan. Meron pang prostitution. Naku, grabe na. Sige, tuloy. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. Ang Yon yung kinatatakutan niya, mga kababayan. Kapag nakulong ito, hindi niya na maisusuot yung wig niya. Hoy, Rocky! Yung ba'y kinakatakutan mo? Ayaw mong makulong kasi hindi mo na maisusuot yung wig mo. Natatatlong peraso na lang yung nakadikit. Tuloy! Ingat-ingatan ko. Ang problema mo dyan, kung mananatili ka sa Hague, ang perception ng tao, tama man o mali, natatakot ka kasi guilty ka. Yan ang magiging perception. Natatakot talaga. Takot na takot si Kalnot, mga kababayan. 80, thank you naman. Opo. Takot na takot si Kalnot. Baka pag nakulong, hindi na maisuot yung kanyang wig, mga kababayan. Mabukya na. Makita na yung itsura niya. Na konti na lang, mga kababayan. Mukha na siyang, kamukha niya si Cookie. Ay, pangit. Talay! Bilang isang abogado na there is such a principle or a dictum in law that flight is indicative of guilt. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking Panggigipit daw, ganyan naman lagi ang sinasabi ng mga naiipit sa mga kaso dahil takot na harapin ang katotohanan dahil alam nila na totoo yung mga pinaggagawa nila. Kumamal sila ng maraming salapi, kumamal ng maraming pera para payamanin ang pamilya nila. Nakakahiya ka, Roque, alam mo ba? Naku, kung ako lang ang anak mo, tinatuan na kita. Sasabihin ko, hindi bakla ang daddy ko. Ay, Kalnot! Ano ba? Umuwi ka na kasi para matigil ng drama. Tapos ang gawin mo, pumunta ka ng EDSA. Doon ka magtawag ng people power, tanga. Wag dyan, sa Netherlands. Walang sasama sa'yo dyan. Ano gusto mong sumama sa'yo? Yung mga hayop na kamukha mo. Hindi naman po pwedeng makagawa ng kaparaanan yun para mapababa si Pangulo. Diba? Ang kailangan mo, umuwi ka. Harapin mo ang kaso mo. Abogado ka, pagtanggol mo sarili mo. At kung ikaw talaga ay walang nagawang kasalanan, kayang-kaya mong ipawalang sala yung sarili mo. Umuwi ka rito. Doon ka sa EDSA magtawag ng people power. Minsan, mga kababayan, hindi porke abogado matalino. Sa lahat po ng abogado, ito yung pangit na, bakla na,
kalbot panot pa, abay bobo pa. Biruin nyo, doon sa Netherlands kumukuha ng hustisya, eh hindi naman niya makukuha yun doon. Doon dapat sa Pilipinas. Bobo! O tuloy. Political na paninindigan. Alam mo, mahirap yung political persecution na sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi during the Yan. congressional hearing. Tingnan nyo ha, ang nagpapaliwanag na ho at nakapansin ay mismo ho, nakakampi niya. Walang iba kundi si Panelo. Kakampi niya ho yan eh. O di po ba? Iisang kubol po. Ang alin? Ang kanilang sinusukuban, mga kababayan. Ito si Panelo, pakinggan nyo. Alam mo, mahirap yung political persecution na sinasabi niya. Mahirap yun, yung political persecution na dinadahilan niya para makakuha ng asylum sa Netherlands. Oo, mahirap yun. Kita nyo si Panelo na ang nagsasabi, pasok! Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi during Oo nga, yun na nga. Nanggagaling sa bibig niya, lahat po ng ebidensya ay nababarimbot na. Hindi niya na maalala yung mga kinakatwiran niya na maaari palang gamitin sa kanya at napapansin ng mga kasama niya. Tulad ni Panelo. Ayan. Di ba? Pasok. congressional hearing. Wala po akong kahit sinong recruit at wala pong kahit anong ebidensya. Paliwanag mo nga dito sa Pilipinas kung wala kang ni-recruit, daldal ka ng daldal, yung eyebag mo patong-patong na, hindi na namin malaman kung pati ang pisngi mo eyebag na. Tingnan mo yung tsura. Tingnan nyo mga kababayan ha. Oy, kalnot. Hindi na namin alam kung alin ba, sakop na ba yung pisngi mo ng eyebag mo? Grabe. Sobra na. Yang nararanasan mo diyan, Kita mo, para lang malibang mo yung sarili mo, Nakita ng dalawang mata ko, wag kang ano-anong kalnot ka, Kitang-kita ng dalawang mata ko na pinagtsatsagaan mo't nililibang mo yung sarili mo sa ilang mga nauuto nyo dyan sa kabundukan na kunyari nagrarally kayo. Di ba? Mga kababayan, kita nyo yung tsura, mga kababayan ko. Tignan nyo. Hindi nyo alam kung yung pisngi niya isakop na ho ng eyebag niya sa sobrang stress niya. Ay, nako. Sige na. Yung sabuatan at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko. Ang naging base Ayan. Hindi yun. Pakinggan nyo. Si Panelo, eto, makinig ka, Roque. Kalnot, makinig ka, ha? Eto na. ang naging basis, galing na mismo sa mga nagdidemanda sa kanya, mga nag-file. Yung mga contradictions niya ron, ang naging basis ng demanda sa kanya. Sinasabi niya, hindi siya abogado ng ganito. Pero lumalabas sa mga pananalita siya, abogado siya. Sabi niya, hindi siya may-ari ng ganito. Pero lumalabas sa mga sinabi niya rin, ganitong ginawa niya, lumalabas. Totoo yan, Panelo! Appear tayo! Ang galing din ni Panelo minsan mga kababayan Ito ho yung sinasabi ni Panelo. Sabi niya, hindi ko pag-aari ang property na yan. Hindi ho ako may-ari. Bandang huli, malalaman nyo, kumpanya pala niya yung nagmamay-ari. Sali-saliwa ho Sabi niya, hindi ho ako abogado ni Cassandra Leong. Di ba? Malaman-laman mga kababayan, abogado pala at may dokumento pa. Opo. Sino to? Si Kaberks, always. Thank you naman po. Di ba? Mga kababayan ko Kaya alam nyo, maging itong mga kampo niya, sa totoo lang may nagsabi sa akin, doon sa Netherlands. Sa totoo lang, nagsusuka na sila kay Roque. Kaya lang meron pang ibang mga, alam niyo yon, walang maglilid sa kanila ron sa kabundukan kundi si Roque lang Kaya pinagtsatsagaan na nila. Pero mga kababayan, lahat ho halos ng mga DDS tulad ni Panelo, gusto na, sukang-suka na. Sukang-suka na ho. Itong mga DDS kay Nino, kay Kalnot. Tuloy natin si Panelo. Siya may-ari.
Di ba ako duwag? Yan. Na wala pa akong kasalanan. Yan dapat. Hoy, Kalnot, gayahin mo. Sino? Si Dilima, oh? Hindi duwag. Ha? Mas lalaki pa siya sa'yo. Hoy, Kalnot, ano ba talaga? I-reveal mo na kasi yung katotohanan. Ano ba talaga? Tanungin natin siya, bakla ka ba talaga? Eh kasi takot na takot ka. Buti pa si Laila Dilima. Nagpakalalaki siya. Si Kalnot, mga kababayan, ha? Takot na takot, hindi may paliwanag, hindi may pagtanggol ang sarili. Dito, doon, dyan sa inyo, sa Pilipinas. O, sa isang linggo nandyan na ako. Ha? Mga kababayan? O, tuloy. Yung mga nagtatako lamang. Hindi po ako po Kita mo? Hindi duwag. Ganon, gayahin mo si Laila de Lima. Pinagtanggol niya yung sarili niya. O, tuloy. pwedeng ma-deport back sa Pilipinas. Bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo ang sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Correct. Ganon, Roque. Kalnot. Dapat ganon. Oh, kung totoo yung sinasabi mo na wala kang kinalaman, bumalik at harapin mo dito yung mga sinampang kaso sa iyo. Ganon. Di ba? Ganon. Naku, Diyos ko manay ha. Huwag ka nang magpalusot na kunyari, inaapi ka. Hindi ka inaapi. Baklang tong. Inaapi ka. Hindi ka inaapi ng gobyerno. Ay, nakatuloy. Alam na alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan, oh. Harapin mo na. Ay, oo, nakita ko. Nandiyan ka lagi. Alam niyo po ba, ikikwento ko lang mga kababayan ha? Ikikwento ko lang. Alam niyo po ba ang ICC? Abay nasa gitna ng kabukiran. Solong-solo siya doon sa isang malawak na lupain, mga kababayan. Yung po, nakita ko po yan. Ewan ko kung napanood nyo yung vlog natin, kasama natin yung mga DDS. Nando doon. Tapos, eto, kwento ko. Mula doon sa gusali ng ICC, lalakad ka ng 30 minuto, mga kababayan. 30 minutes kang maglalakad papunta doon sa kabundukan. Gaano kalayo yon? Kay matandang Duterte na sinasabi niya, nandito ako, sabi niya. Ay, malayo ho. 30 minutes ho eh. Mula doon sa gusali ng ICC, papunta roon sa kanilang kinaroroonan na madalas po sila ay nando doon kumakain na lang. Oo. Abay, biruin nyo si Roque, mga kababayan, no? Abay, kasama yung mga OFW nating mga kababayan na nauuto nila. Tuloy. Magpakalalaki ka. Araw-araw nandito ako. Magpakalalaki ka, manay. Ano ba? Uy, hinahamong ka ni Panelo. Bakla ka daw ba? Ay, sabi ni Panelo, magpakalalaki ka. Ano ba, Roque? Magpakalalaki ka nga. Ano ba yan? Oo, kala ko naman matapang ka. Tuloy. Harapin mo na. Magpakalalaki ka. Magpakalalaki ka. Visit to si Rocky. Mga kababayan? Magpakalalaki ka. Bakla ka ba? Tuloy. Araw-araw nandito ako sa piling ni Tatay Digong. Ay, araw-araw nasa piling. Nasa kabundukan ka. Wag mong, alam nyo, niloloko kayo ni Roque. Maniwala kayo. Nando doon sa piling ng mga OFW na pinagtsatsagaan na lang siya. Kasi walang kasama. Oo, sa totoo lang pinagtsatsagaan na lang ho si Roque dahil wala akong kasama. Yan na lang ho ang tanging nagbibigay ng libang niya, mga kababayan. Bakit ho? Kasi hindi naman siya pwedeng magtrabaho. Dito doon sa Netherlands, mga kababayan, kasi wala namang hindi naman working visa. Yung visa niya. So bawal siya magtrabaho. Kaya nililibang niya yung sarili niya para hindi siya masyadong ma-stress. Sobrang stress na. Dinadamay niya na lang yung mga OFW, para maibsan kahit papano yung stress na nararamdaman niya. Sino to? Woda you? Oo, sorry naman Unlit, enjoying your show. Thank you naman po. Walang yan to si Roque. Tuwa ako eh.
Talay. Kaya anong kinakatakot mo? Takot nga eh. Anong kinakatakot mo nga daw, Roque? Takot ka pala eh. Bakla ka ba? Oy, kalnot. Ano ba? Bakla ka ba? Eh kung bakla ka di, kalnot na bakla ka. Di ba? Eh ano tawag kay Roque kung bakla siya? Kasi sabi ni Panelo takot. Sabi ni Dilima, sabi naman ni Mami Pebbles, bakla daw siya. Eh kung bakla siya, pasensya na kayo. Tao lang, kalnot pa, bakla pa. Lagi yan. Ito kamukha, oh. Kamukhang kamukha. Mga kababayan, no? Darna ka, Roque. Ano ba? Roque, ano? Diyos ko. Ano na, wala nang Harvey. Wala nang masusubo. Ha? Oy, pero meron namang saging dyan, O, pwede mo isubo ang mga saging. Malalaki ang saging dyan. At malalaki din ng sausage. Oo, ang lalaki ng mga sausage, mga kababayan, ganito. Ha? Saktong-sakto sa bunganga ni Roque, no? Mga kababayan. So, mga kababayan ko, paano na to? Naku, anong oras? Naku, sakto, mga kababayan. Nairaos ko tong live na to. Muli, mga kababayan, ako, magpapaalam na talaga naman na, meron pa kaming lakad ni Jan Angeles. Saktong-sakto yung pagkatapos. Mga kababayan, kita po ulit tayo. Sa aming papasyalan mamaya, ipapasyal ko kayo. Kasabay ng chismis ko sa inyo. Mamaya ho, abangan ninyo. Maglilibot tayo dito sa Lucerne, Switzerland. Isasama ko kayo sa paglilibot para makita nyo ang mga magagandang tanawin, magagandang mga tao, hindi kamukha ni Kalnot na si Roque. Mga kababayan, malayong malayo. So, muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama ngayong umaga dito mga kababayan. Opo, 8:00 na po ng umaga. At sa inyo pong lahat mga kababayan, maraming salamat. At bago tayo magpaalam, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Idol ko si Boss Mike Cervera. Thank you naman. Eliza Arnold Lopez, Sa inyo pong lahat, Christina Estacio, Ani, Campbell, nandyan na, Arvin Lauro, at si Jodito Docena, sa inyo pong lahat, Dimples Mornop, sa inyo po, maraming salamat po. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike